at Destiny Radio. .7 Destiny Radio. Saya lang. Araw ng Tuesday, July 29, 2025. Ilang araw na lamang. Tapos na ang July. Ang bilis-bilis ng panahon talaga. Tapos mamaya, ano na naman tayo? Nasa Burr months na naman. Diba? Ito na naman, magpapasko na naman tayo. Sinasabi ko talaga, ang bilis-bilis ng panahon. Lilipas na magta-2026 na naman, oh. Tatanda na naman tayo. Speaking of tumatanda na naman tayo, hello po sa mga nag-celebrate ng kanilang mga birthday, ng kanilang kaarawan. Sa araw na ito, happy birthday sa iyo, ha? Enjoyin mo yung araw. Oo, marapat lamang na iyong enjoyin yan sapagkat araw mo yan, diba? Congratulations. Sa mga hindi naman nag-celebrate ng kanilang mga birthday, di okay. Happy birthday pa rin. Parang ako, di ako nag-celebrate ng birthday ko. Ayoko, parang feeling ko pag birthday ko, wala lang, normal day lang. May mga ganyan tao eh. Yes, we exist. Kasi di ba ang uso kapag kunyari birthday mo, papainom, di ba, papakain, ganyan. Yung mga kagaya namin na hindi nag-celebrate, bahala kayo sa mga buhay nyo. Pag birthday namin, wala lang, birthday lang namin, walang pakain, walang painom. Kung isa-surprise nyo kami, thank you. Gagano lang. Talaga ba? Thank you very much. Ganun. Tamang ganun lang talaga. Other than that, wala lang. It's a normal day. Ang gastos kasi, yun talaga yun. Kaya pala hindi nag-celebrate ng birthday. Walang pan-celebrate. Pero kung marami kang pang-celebrate, nako, pihado, sinasabi ko siya, pag birthday mo talaga, may painom ka, may pakain ka. Pero dahil pare-pareho tayo mahihirap, ala tayong pakain, alam painom. Tamang lang, nadagdagan lang ng edad, okay na yun. Diba? Tamang thank you na lang, ganyan. At para sa mga nag-celebrate nyo ng kanilang mga kaarawan, ayan, happy birthday po sa inyo, ha. Huwag nyo isipin tumanda kayo kasi pag sinabi natin tumanda, parang medyo negative yung yung effect kahit hindi naman dapat. Diba? Hindi naman dapat negative yung effect. Kasi nga, tumanda ka, ibig sabihin, mas ka na, diba? Mas mature, diba? Mayroon kang dagdag na experience, diba? Kaya isipin mo na lamang para medyo hindi negative ang dating sa'yo. Ano ka Destiny? Nag-level up, ganon. Diba? At least pag level up, medyo positive yung yung datingan, diba? Congratulations, nag-level up ka na. Level 53 ka na ngayon, Destiny. Ay, hindi ko ba dapat babanggitin yung edad mo? Okay nga yun, ang taas nga ng yung level eh. Level 53. Okay na yun. Yung iba nga di umaabot sa 53. Uy, grabe. Charot lang. Anyway, magbabasa tayo ng letter. Naka-live tayo ngayon sa ating Facebook sa mga nakikinig sa radyo, sa mga kabubukas pa na ng kanina ng mga radyo. Kayo po ay nakatutok sa estasyon Pinipili ang Saya. Kayo po 96.7 Destiny Radio. Naka-live po kami sa aming Facebook. Kung gusto nyo makita, pwede naman punta kayo sa Facebook natin, DZDG Destiny Radio. Tayo magbabasa ng letter ngayong umagang ito at bibigyan natin ng payo bang matatawag. Bahala na kung anong lalabas ngayong umagang ito. Kaya lang para medyo makabagbag damdamin ang letter natin. Medyo siya, pinanghihinaan siya ng loob, gano'n. Medyo may self-doubt. Tingnan natin. Ito na, basahin natin ang the letter. I wish I was somebody else. Unang linya pala, English agad. Hello, Papa Del. Tawagin mo na lang akong RD. Hindi ko tunay na pangalan. Comparison is the thief
Sorry. Kailangan pala maayos yung pagkakabanggit natin. Ulitan. Comparison is the thief of joy. Pero kung lagi ka naman nare-remind kung gaano ka-undesirable, paano mo hindi maiiwasan ikumpara ang sarili mo sa iba? Siguro kung matangkad akong moreno na toned ang katawan at merong artistic talents, I'd be less miserable than I currently am now. Instead, I'm this chinito guy that isn't even that good-looking sort. I'm borderline overweight, have ugly hair, can't do music or art, and just 5'4". Hoy, grabe ka sa mga 5'4". 5'4 din ako. Pero ako may and a half. 5'4 and a half. Time and time again, lagi ako nabibigo sa mga pinupurso ko. I'm always rejected, friend-zoned, or kung successful man, hanggang situationship lang. Hindi pa mga na ngayon, mga situationship na nagaganap. Dati MU lang yun eh. Nag-evolve na. Yet people out there keep telling me to love myself. How can I when everyone don't want me in their lives? I loved myself before and wala namang ibang nakakapag-appreciate doon bukod sa akin. So, be content with being alone na lang? I feel so unwanted and undesirable. No girlfriend since birth ako. And it's always the same rhetorical BS na binabato sa akin. Bata ka pa, darating din yan. I'm honestly tired of it. Ang hirap talaga pag di ka sinuwerte sa buhay. RD. Ganon talaga, RD. Meron talaga tayong iba't ibang baraha na naibigay sa atin nung pinanganak tayo. Meron mga pinanganak na pinagpala yung itsura, di ba? Yung nagpaulan ng kagwapuhan, ng kagandahan, ng karisma. Merong mga nabuhusan ng tunay, di ba? Yung iba nawisikan lang. Yung iba hindi man lang nadampian. Meron talagang ganon. Meron din naman mga naulan na ng talents, 'di ba? Merong naulan na naman ng ng yaman sa buhay, 'di ba? Kanya-kanya tayong kanya-kanya tayo ng baraha na natanggap. And ako naniniwala naman din na wala namang walang pangit sa mundo. Depende sa tumitingin, 'di ba? Beauty is in the eye of the beholder. Diba? Yun yung sinasabi ko nga dati, diba? Pag nakita ka na magjowa na magkalayo yung itsura nila, mapapatanong ka, bakit sila naging magjowa? Hindi sila bagay, pangit yung isa, maganda yung isa, diba? Pero di natin alam na baka meron silang nagustuhan sa isa't isa na way beyond the itsura. Diba? It's not all about looks. It's a start yung looks, 'di ba? Kasi yun talaga naman ng ang first impression, 'di ba? Yung itsura, diyan talaga tayo nagbabase. Diyan tayo natingin, parang una natin nakita, ay parang mukha siyang sanggano, 'di ba? Mukha siyang hindi naliligo araw-araw, 'di ba? Mukha siyang yung isa naman, ay mukha siyang angel, oh. Mukha siyang prinsipe, di ba? May mga ganyang eksena di ba? Pero yung hindi kagandahan, hindi kagwapuhan, na nahusgahan sa una, nung nakilala na, ay, nakakatawa pala siya. Di ba?
Ay, talented pala siya. Di ba? Yun naman kagwapuhan. Ay, gwapo lang. Ay, maganda lang. Masama pala yung ugali. Di ba? It's not all about looks. And don't beat yourself up, 'di ba? Kapag nare-reject ka, kapag hindi ka tinatanggap nung pinupursu mo, kapag busted, hindi ka naging successful, hindi ka nagustuhan, it doesn't mean na pangit ka at all or hindi ka kagusto-gusto or undesirable ka. 'Di ba? It just mean na hindi kayo compatible sa isa't isa. 'Di ba? Relationship is not about you, your looks, your talent, kasi merong mga tao na binigyan ng talent, binigyan ng mukha, pero single. Diba, hindi makahanap ng jowa. It's because hindi siya nagiging compatible with the people na nami-meet niya. Diba, so relationship, it's more about compatibility, not about you. So don't beat yourself up. Diba? Ay sasabi nilang love yourself, why not? Diba? Love yourself. How can you give love kung wala kang love sa sarili mo? And you can't force that talaga. Alam mo yun, hindi mo pwedeng consciously sabihin, hindi, love ko yung sarili ko talaga ngayon. Sige, yung pala yung tamang technique para magka-jowa. Para mahalin ako ng mga ibang tao, kailangan love ko yung sarili ko. Sige, love ko yung sarili ko. Bukas, okay, love ko yung sarili ko. And you're doing that, you're loving yourself for the sake, para lang magustuhan ka ng iba. That's not loving yourself. Diba? That's not genuine. Alam mo, RD2 na yun kapag mahal mo yung sarili mo and you're happy sa solitude mo, sa sarili mo, nakita ka na ibang tao na masaya ka, regardless sa itsura mo, you will be desirable if you love yourself. Yung tunay ha, yung masaya ka sa sarili mo. True happiness is happiness in solitude. Hanip English yun. Ano kaya? Diba? Ang tunay na kasiyahan ay yung kasiyahan sa pagiging mag-isa. Kung masaya ka na you're alone, masaya ka sa solitude mo, yung darating sa buhay mo, option na lang yun eh. Diba? Pero kung yung kaligayahan mo naka-base doon sa kung magkakajowa ka, naka-base doon sa magiging partner mo, naka-base sa ibang tao yung happiness mo, you're always a step ahead or a step closer to sadness. Diba? Pag umalis sila, pag hindi sila dumating, malungkot ka na. Diba? Pero kung masaya ka sa sarili mo, sa situation mo ngayon, diba? If you're happy in your solitude, you're happy. May dumating o wala. At makikita ka nilang masaya. Ang attractive ng mga taong masasaya. Kumpara sa mga taong emo. Diba? Kumpara sa mga taong sad boy. Pag sad boy ka, hindi ka desirable. Diba? Hindi ka desirable. Makita ka ng mga taong sad boy ka, hindi ka sasagutin niya, diba? Kasi isa kang malaking balakid sa kanilang kaligayahan, diba? Mukha kang isang problema kailangan nilang isolve. Diba? Paano ka nila magugustuhan? Kaya ka nga nagjojowa, diba? Kaya ka nagpunta doon sa isang relasyon kasi you wanna feel happy. Pero hindi pa nga kayo, diba? Unang tingin pa lang sa'yo, sad boy ka na, mukha ka na agad problema ang kailangang isolve, bakit pa sila papasok dun sa situation na yun? Di ba? At saka alam mo yung problema mo eh. O gaya niyan. I'm this chinito guy that isn't even the good-looking sort. I'm borderline overweight. Alam mo palang overweight ka eh, di magpapayat ka. Mag-workout ka. I have ugly hair. Magpunta ka sa salon, magpagupit ka. Can't do music or art. Aralin mo. Yung height wala tayong magagawa doon, magtakong ka. Diba? Pero the things that you mentioned sa sarili mo, diba? Kaya mong baguhin eh.
If you're borderline overweight, you work out. Diba? If you have ugly hair, magpagupit ka, paayos ka ng itsura mo. Kung hindi ka marunong ng music, aralin mo yung music, bakit hindi? Ako nga tuto mag-flute. Dahil natripan ko. Inaral ko, di ba? Oh. Napapag-aralan yun eh. Kung ginagawa mo lang sarili mo, maawa lang sa sarili mo dahil pangit ka, walang ibang taong makakasolve nun para sa'yo. Hindi ako, hindi siya, hindi kapitbahay mo. Diba? It's you. Buhay mo yun eh. Diba? Huwag nating sarayin yung mga sarili natin. Lagi tayo nagpipray lang na pumatak sa lap natin yung mga bagay-bagay. Diba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. You're responsible sa sarili mo. Kung naiinggit ka sa iba kasi sila, gwapo sila, sila maganda yung katawan nila, anong gagawin natin? Mag-pray? Matulog, mag-dream, ganon. Ikaw pumipili niyan eh. You start being happy now. Huwag mong intayin yung kailangan maganda yung katawan. Kung kailan maganda na yung katawan ko, tsaka ako magiging masaya. Di ba? Kung pag naging maayos na, naging artistic na ako, tsaka ako magiging masaya. Di ba? Why not start be happy today? And, di ba, tsaka magawin yung mga bagay na yun. I'm happy with myself. Now that I'm happy with myself, meron na akong energy for that. Let's go! Go! Dali, paganda na tayo ng katawan. Go, magpaputi tayo. Di ba? Go, magpagupit tayo and all. Magpaayos tayo ng itsura ng buhok. Nobody is going to do that for you. Stop comparing yourself sa ibang tao. Compare yourself sa past you. Do something sa sarili mo and then compare yourself do sa past you. Ay, oo. Maayos na ako ngayon, oh. Maadyo mo nalampasan ko yun, oh. Motion creates emotion. So move and decide. 10:24 ang ating oras sa buong kapalaran ng Pilipinas. Maraming salamat sa mga nagkomala kanina hanggang sa mga oras. So, thank you very much. Muli tayo magkikinigin na bukas, same time, same voice, same frequency. Yan, nakabiling nakasama. Makulit. Kit mo, Papa. My name is Papa Del. Maraming salamat, RD, sa send ng iyong letter. Thank you very much. Naway may nagising ako sa mo. Sa self mo. Kung wala naman, bala ka sa life mo. Boy mo yan. Kung gusto mo manatili dyan sa sitwasyon mo kung nasan ka, go for it, bala ka. Naniniwala kasi ako na one day talaga, gigising na lamang tayo na we had enough na. 'Di ba? At kusang mag-move yung body mo, kusang makakapag-decide na ayoko na ng sitwasyon na to, kailangan ko nang gumalaw, kailangan ko nang mag-move. Yun. So kung hindi ka man makinig sa akin ngayon, makikinig ka sa katawan mo one day. Darating at darating yun. Okidokes. Shawa na kayo mga music, ha. Maraming salamat. Ikaw ay nakatutok ka-Destiny sa istasyong pinipili ang saya. Kami po ang 96.7 Destiny Radio. This has been Dear Diaries. Saya lang. Nothing but the truth now.